Magandang araw po sa inyo. Umaasa ako na nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Nina, isa sa mga naninirahan dito sa Barrio Esperanza. Matagal na akong taga-subaybay ng inyong channel, lalo na ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Kaya naisipan kong ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring bumagabag sa aming baryo noong nakaraang pista. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero gusto kong ikwento ang naranasan namin upang magsilbing babala sa iba. Taon-taon ipinagdiriwang namin ang aming pista sa Barrio Esperanza. Ito ang pinakamalaking okasyon sa aming lugar. Mayroon kaming prosesyon, palaro, sayawan at syempre ang napakaraming pagkain. Lahat ay nagkakaisa, masaya at nagdiriwang ng aming patron. Ngunit noong nakaraang taon, iba ang naging takbo ng mga pangyayari. Bago pa man magsimula ang pista, mayroon ng kakaibang tensyon na naganap. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang aswang na nagbabalik bayan. Sabi-sabi nagkukubli raw ito sa isa sa mga bisita na dumalo sa pista. Hindi ko sana ito papansinin dahil hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Isang uri ng takot na hindi ko maipaliwanag. Si Lola Ising ang pinakamatanda sa aming baryo. Ang tanging nakakaalam daw ng sikreto kung paano malalaman ang tunay na anyo ng aswang. Siya ang aming tagapag-alaga ng mga tradisyon at paniniwala ng aming mga ninuno. Siya rin ang may alam sa mga ritual at paraan upang labanan ng masasamang nilalang. Isang araw habang naghahanda kami para sa pista, nilapitan ako ni Lola Ising. "Nena," sabi niya sa akin, "kailangan nating maging mapagmatsyag. May panganib na nagkukubli sa ating pagdiriwang." Kinabahan ako sa sinabi ni Lola Ising. Ano pong ibig mong sabihin, Lola?" Tanong ko. "Ang aswang ay nagbabalik. Nagkukubli siya sa isa sa mga bisita. Kailangan nating malaman kung sino siya bago pa man magpista." Sagot ni Lola Ising. Hindi ko alam kung paano ako nakasagot kay Lola Ising. Pero agad akong pumayag na tumulong. Alam kong hindi ako kasing tapang ng ibang tao sa baryo. Pero handa akong gawin ang lahat para protektahan ang aking pamilya at ang aking mga kaibigan. Simula noon naging mas mapagmatsyag ako. Sinusubukan kong obserbahan ang bawat bisita na dumating sa aming baryo. Tinitingnan ko ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga pananalita at ang kanilang mga mata. Pero walang kakaiba sa kanila. Lahat sila ay masaya, palakaibigan at handang makisama sa aming pagdiriwang. Lalo akong kinabahan. Paano namin malalaman kung sino ang aswang kung hindi namin siya makikita? Ipinatawag ni Lola Ising ang lahat ng matatanda sa baryo. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin at ang kanyang plano kung paano malalaman ang tunay na anyo ng aswang. Sabi niya, meron daw siyang isang ritual na dapat naming gawin. Kailangan daw naming maghanda ng isang espesyal na uri ng langis na may pinaghalong mga halamang gamot at dasal. Ang langis na ito ay magsisilbing proteksyon laban sa aswang at makakatulong upang ipakita ang tunay nitong anyo. Isang gabi bago ang pista, nagtipon kami sa bahay ni Lola Ising. Tahimik at maingat naming sinunod ang kanyang mga tagubilin. Nagdasal kami, kumanta ng mga tradisyonal na awit at naghanda ng langis. Ramdam ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Alam kong nakasalalay sa amin ang kaligtasan ng aming baryo. Kinabukasan sumapit ang araw ng pista. Puno ng tao ang aming baryo. May mga nagkakantahan, nagsasayawan at nagkakainan. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang,
Nararamdaman ko ang tensyon. Alam kong anumang oras maaaring magpakita ang aswang. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga tao, nakita ko si Lola Ising na nakatayo sa tabi ng simbahan. Nilapitan ko siya at tinanong kung may nakita na ba siyang kakaiba. "Nena," sabi niya sa akin, "mag-ingat ka. Nararamdaman ko ang kanyang presensya. Malapit lang siya sa atin." Lalo akong kinabahan. Tiningnan ko ang aking paligid. Sinusubukan kong hanapin ang anumang kakaibang senyales. Ngunit wala akong makita. Lahat ay nagdiriwang, walang kamalay-malay sa panganib na nagbabanta sa amin. Maya-maya may biglang sigawan. Nagkagulo ang mga tao. Nakita ko ang isang lalaki na tumatakbo palayo sa simbahan. Hinabol siya ng ilang mga kalalakihan. "Aswang! Aswang!" Sigaw ng mga tao. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero sumunod ako sa mga tao. Gusto kong malaman kung sino ang aswang at kung bakit siya tumatakbo. Naabutan ng mga kalalakihan ng lalaki. Pinapaligiran nila siya at sinimulang saktan. Umakyat ako sa harapan para makita ang lalaki. Gulat na gulat ako nung makita ko kung sino siya. Siya si Mang Tomas, ang bagong dating sa aming baryo. Siya ang nagtayo ng maliit na tindahan sa may kanto. Palagi siyang nakangiti at palakaibigan sa lahat. Hindi ko akalain na siya ang aswang. "Huwag niyo siyang saktan. Hindi natin alam kung siya talaga ang aswang," sigaw ko. Ngunit hindi nila ako pinakinggan. Patuloy nilang sinasaktan si Mang Tomas. Biglang sumulpot si Lola Ising. Itinaas niya ang langis na aming ginawa kagabi at sinimulang dasalin. Unti-unting humina ang mga taong nananakit kay Mang Tomas. Ipinahid ni Lola Ising ang langis sa noo ni Mang Tomas at doon nagbago ang lahat. Nagdilim ang mga mata ni Mang Tomas. Humaba ang kanyang mga kuko. Tumalas ang kanyang mga ngipin at bumuka ang isang malaking dila mula sa kanyang bibig. Doon ko nakita ang tunay na anyo ng aswang. Nagsigawan ng mga tao. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Natakot sila sa nakita nila. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako doon. Nakatingin sa aswang. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Lola Ising ang kumilos. Kinuha niya ang kanyang krosipiyo at itinapat sa aswang. "Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan dito!" Sigaw ni Lola Ising. Umungol ang aswang. Sinubukan niyang atakihin si Lola Ising, ngunit hindi siya makalapit. Para siyang nasusunog sa krosipiyo. Patuloy na nagdasal si Lola Ising. Unti-unting humina ang aswang hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Pagkatapos ng pangyayaring yon, nagbalik ang katahimikan sa aming baryo. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang masayang pagdiriwang ay napalitan ng takot at pagkabahala. Maraming nagbago pagkatapos ng insidente. Maraming umalis sa aming baryo dahil sa takot, pero marami rin ang nanatili. Lalo kaming naging matatag at nagkaisa. Natutunan namin na huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi namin kilala. At natutunan namin na ang tradisyon at paniniwala ng aming mga ninuno ay may malaking halaga. Simula noon, mas naging maingat kami sa pagdiriwang ng aming pista. Naglagay kami ng mga bantay sa paligid ng aming baryo. Nagdasal kami ng mas madalas at patuloy naming pinangalagaan ang aming tradisyon. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa aking kwento. Pero ito ang katotohanan. Ito ang nangyari sa aming baryo noong nakaraang pista. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aming karanasan upang magsilbing babala sa iba. Mag-ingat kayo sa inyong mga pinupuntahan. Mag-ingat kayo sa inyong mga nakakasalamuha
dahil hindi natin alam kung sino ang nagkukubli sa likod ng maskara. Huwag nating kalimutan ang mga kwento ng ating mga ninuno. Dahil sa mga kwentong ito, matututo tayong protektahan ang ating sarili laban sa masasamang nilalang. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng isang kwentong katatakutan na magbibigay sa inyo ng aral. Maraming salamat sa inyong oras.